pandemya. Nakahanda na ba kayo? Halina, samahan niyo ako at atin ang tuklasin ang mga bagong kaalaman. Pero bago yan, ito ang inyong tatandaan. Ang batang nakikinig, sumusunod, at nag-aaral ng mabuti ay magtatagumpay. Kaya, tara na, aral na. Ang ating asignatura ay matematika sa ikalawang baitang ng ikalawang markahan at sa ikalawang linggo. Ang ating paksa ay ang pagbabawas ng mga bilang na mayroon at walang pagpapangkat. Ito ay nakabase sa Most Essential Learning Competencies 12. Sa nakalipas na aralin, natutunan ninyo ang pagbabawas gamit ang expanded form of subtraction at ang standard algorithm upang maipakita at mailarawan ang pagbabawas na walang pagpapangkat at may pagpapangkat. Okay mga bata, atin ang iwasto ang inyong takdang aralin. Sa araling ito ay lalo pang mapaunlad ang iyong kaalaman sa pagbabawas o subtraction ng 1 hanggang 3 digit mula sa bilang na may 1 hanggang 3 digits na wala at may pagpapangkat o with or without regrouping gamit ang isip lamang. Mahirap at hindi madali ang pagbabawas o subtraction upang makuha ang kaibahan o difference ng dalawang bilang, lalo na kung ito ay masyado ng mataas na numero. Ngunit may mga madadaling paraan upang mabilis mong matukoy ang kaibahan o difference ng dalawang bilang gamit lamang ang isip nang hindi nahihirapan. Mga bata, ating aaralin ang iba't ibang paraan ng pagbabawas gamit ang isip lamang. Okay mga bata, tignan ang halimbawa na nasa ibaba upang malaman at matutunan ninyo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Babasahin ko sa inyo ang isang sitwasyon. Pakinggang mabuti ito at ating susolusyonan mamaya. Si Mang Lito ay bumili ng 24 na mansanas sa palengke at binigyan niya ng tig-iisa ang kanyang 3 anak. Kaya mo bang tukuyin o alamin agad kung ilang mansanas ang natira kay Mang Lito? Paano mo ito isasagawa? Mga bata, ating aaralin ang mga paraan sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang. Okay mga bata, pansinin ang mga mansanas. Ilang mansanas lahat ang nandyan? Tama, ito ay 24 na mansanas. Kung napapansin ninyo, ang 3 mansanas ay mayroong X. Ano ang number sentence nito o subtraction sentence? Tama, 24 minus 3. Isulat ng patayo ang mga bilang upang mas madali ang pagbabawas. Tama ba ang pwesto ng digit? Tama. Ito ay nakapwesto sa tamang place value. Ang unang ibabawas natin ay 4 minus 3 equals 1. So, i-bring down lang natin o ibababa ang 2. Kaya, ang sagot ay 21 na mansanas ang natira kay Mang Lito. Mga bata, may iba't ibang paraan upang mas lalo nating pagtibay ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Tignan ang mga sumusunod na halimbawa. Ito ay halimbawa ng pagbabawas na walang pagpapangkat o without regrouping. Alamin at tukuyin ang tamang sagot gamit ang isip lamang. Ang 8 ay ibawas sa 49 equals 41. Ang 10 ay ibawas sa 386 equals 376.
Alisin ang 24 sa 429 equals 405. Kunin ang 200 sa 648 equals 448. Mga bata, paano kayo nakuha ang sagot gamit ang isip lamang? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, yung 49 minus 8. Isipin mo na ang 10 ay lamang ng 2 sa 8. Dagdagan ang 49 ng 2 at ganun din ang 8 ay dagdagan ng 2 upang mas mapadali ang pagbabawas. Sa makatwid, 49 plus 2 equals 51. 8 plus 2 equals 10. Kaya, magiging 51 minus 10 equals 41. Mga bata, ito ay halimbawa ng pagbabawas na may pagpapangkat o with regrouping. Tignan kung paano isinasagawa ang pagbabawas para makuha ang difference na mayroong pagpapangkat. Simulan sa ones o isahan. Pangkatin muli kung kailangan. Ang bilang na nasa ones place ay 5 minus 5 equals 0. Isunod ang tens o sampuan. Pangkatin muli kung kailangan. Ang bilang na nasa tens place ay 5 minus 6. Hindi tayo pwedeng magbabawas ng 6 sa bilang na 5. Kaya ang gagawin ay manghihiram sa hundreds ng isa. Kaya ang 5 ay magiging 15. So, pwede ka nang magbawas ng 6 o 6. 15 minus 6 equals 9. Kaya, ang sagot ay 90. Ihuli ang hundreds o sandaanan. Pangkatin muli kung kailangan. So, ano ba ang sandaan na bilang? Ito ay 0 na lang kasi hiniram ng tens ang isang hundreds. Kaya, ang ating sagot ay 90. Tandaan, sa pagbabawas, laging mauuna ang ones, sunod ay tens, at huli ay hundreds. Mga bata, sa pagdaragdag ng magkaparehong numero o bilang sa minuet, ngayon naman ating subukin ang inyong nalalaman. Isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ay matatagpuan sa pahina 10 ng inyong module. Sagutan ang mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isagawa ito sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Mga bata, isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ay matatagpuan sa pahina 11 ng module. Ito ang panuto. Sagutan ninyo ang bawat bilang na nasa chart gamit ang isip lamang. Hanapin ang sagot sa mga pagpipilian na nasa katapat nito at isulat ang inyong sagot sa patlang. Maaari na kayong mag-umpisa. Yun naman mga bata, ito ang gagawin. Ibigay ang difference o sagot ng mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Maaari na kayong mag-umpisa.
Mga bata, isagawa ang mga gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito ay matatagpuan sa pahina 11 ng inyong module. Ito ang panuto. Alamin ang sagot sa mga sumusunod gamit ang isip lamang. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Mga bata, upang malinang ang inyong mga kakayahan, ibigay ang difference o sagot ng mga sumusunod gamit ang isip lamang. Pero bago yan, ang gagawin ninyo ay isulat ng patayo ang mga bilang. Pagkatapos, ihilera ang bawat digit ayon sa kanyang place value upang hindi kayo mahihirapan sa pagbabawas. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman, isagawa ang mga sumusunod. Ibigay ang difference o sagot ng mga bilang. Itambal ang hanay A sa hanay B. Gumamit ng linya upang ma-connect ito. Maaari na kayong mag-umpisa. Mga bata, nakahanda na ba kayo sa aking mga katanungan? Ano-ano ang natutunan sa araw na ito? Ngayon naman, akin nang tatayahin ang inyong natutunan sa araw na ito. Isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito ay matatagpuan sa pahina 11 ng inyong module. Ito ang panuto. Unawain ang talata upang masagot ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Okay mga bata, makinig at babasahin ko ang talata. Si Ann ay mahilig magbasa ng libro. Isang araw, nasa ika-220 na pahina na siya nang biglang natigil ang kanyang pagbabasa dahil inutusan siya ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Ngayon naman, inyo nang sagutan ang mga tanong. Maaari na kayong mag-umpisa. Para naman sa inyong takdang aralin, ibigay ang difference o sagot gamit ang isip lamang. Isulat ito ng patayo at nakatapat ayon sa tamang place value o pwesto ng bawat digit. Hello mga bata! Natuto ba kayo sa ating aralin ngayon? Masaya ako at nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli, ito si Teacher Christy na nagsasabing sama-sama nating haharapin anumang hamon, sabay-sabay tayong babangon at isusulong ang edukasyon.